Kinuha ng biyenan ko ang lahat ng pinamana sa akin ng tatay kong yumawaw. Wala ang tatay mong palpal. Ako na ang masusunod sa pera mo. Sigaw pa niya. Pero gulat siya nang tumawa ako at biglang lumabas sa kwarto ang bilyonaryo kong tatay sabay sabing, "Nahulog ka sa patibong namin." Agad nilang pinusasan ang biyenan ko. Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button. Baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw dahil namimili tayo ng subscriber na siswertihin at mabibigyan ng regalo. At habang nagsisimula ang kwentong ito, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon dahil baka ang simpleng comment mo ang maging dahilan para ikaw ang mapili sa susunod yating pasasalamat. Sa tahimik na bayan ng Binalonan, Pangasinan, may isang malaking bahay na nakatayo sa gilid ng malawak na lupain ng mga punong mangga. Hindi ito mukhang palasyo kahit pag-aari ito ng isa sa pinakamayayamang negosyante sa lalawigan. Walang mataas na bakod na puno ng bantay. Walang marmol na hagdan sa labas. Sa halip, may lumang duyan sa ilalim ng akasya. May maliit na kapilya sa gilid ng hardin. At may mahabang lamesang kahoy kung saan sabay-sabay kumakain ng may-ari, kasambahay, hardinero at mga trabahador kapag pista o anihan. Doon lumaki si Maristela Almasan o mas kilala sa tawag na Stel. Anak siya ni Don Laureano Almasan, isang lalaking tahimik kung magsalita ngunit malawak ang pangalan sa mundo ng agribusiness, real estate at logistics. Sa mata ng marami, si Don Laureano ay isang bilyonaryong negosyante. Pero sa mata ni Stel, siya ay isang amang marunong magtimpla ng kape sa madaling araw, marunong magtupi ng kumot, at marunong umiyak ng palihim tuwing sasapit ang death anniversary ng kanyang asawa. 10 taong gulang pa lang si Stel nang pumanaw ang kanyang ina na si Doña Avelina. Mula noon, si Don Laureano na ang tumayong ama, ina, guro at gabay niya. Anak, madalas sabihin ni Don Laureano habang magkasabay silang naglalakad sa taniman. Hindi porke mayaman ka, ikaw na ang laging tama. At hindi porke mahirap ang kausap mo, wala na siyang alam. Tumanggo noon ang batang Stel habang hawak ang maliit na basket ng mangga. "Kaya po ba ako pinapupunta niyo sa palengke, Tay?" Ngumiti si Don Laureano. "Oo, gusto kong matutunan mong tumingin sa tao nang hindi pera ang una mong nakikita." Hindi lumaki si Stel na spoiled. Kahit may driver sila, marunong siyang sumakay ng jeep. Kahit may kusinera, marunong siyang magsaing. Kahit anak siya ng bilyonaryo, pinapapila siya ng ama sa accounting office para kunin ang allowance niya gaya ng ordinaryong empleyado. Sa bahay nila, nandoon si Manang Belay, ang matandang yaya na nag-alaga kay Stel mula sanggol pa lang ito. Nandun din si Mang Tasyo, ang hardinerong halos 30 taon nang nag-aalaga sa mga halaman ng pamilya. May kusinera silang si Aling Claring, laging may baong chismis mula palengke. At nandun din si Oriza, anak ni Aling Claring, na halos kasabay lumaki kay Stel. Si Oriza ang klase ng kaibigang hindi natatakot pagsabihan si Stel. "Hoy, huwag kang masyadong mabait," sabi ni Oriza isang hapon habang tinutulungan niya si Stel mag-ayos ng relief goods para sa mga nasalanta ng bagyo. Napangiti si Stel habang tinatali ang sako ng bigas. "Masama bang maging mabait?" "Hindi," sagot Oriza. "Ang masama kapag ginagamit nila ang kabaitan mo para tapakan ka." Hindi agad sumagot si Stel. Tahimik siyang tumingin sa malawak na bakuran. Sa totoo lang, iyon ang madalas na ikinakatakot ni Don Laureano na dahil lumaking mabuti si Stel, baka hindi agad niya makilala ang taong may masamang hangarin. Lumipas ang mga taon, naging dalaga si Stel. Simple, maputi, mahinhin at may mukhang taong hindi sanay manakit ng kapwa. Hindi siya mahilig sa party ng mga mayayaman. Mas gusto niya ang tumulong sa foundation ng ama, magbasa sa lumang library ng bahay at samahan si Don Laureano sa pagbibisita sa mga magsasaka. Isang umaga, nagkaroon ng charity housing project ang Almasan Foundation para sa mga pamilyang nasunugan sa kabilang bayan.
Doon unang nakilala ni Stel si Cardeno Villaflor. Si Cardeno ay isang batang arkitekto, matangkad, malinis mandamit at may boses na kalmado. Hindi siya mukhang mapagmataas. Habang abala ang lahat sa grounding ceremony, nakita ni Stel na siya mismo ang tumutulong magbuhat ng hollow blocks kasama ang mga construction workers. "Sir, huwag na po kayong magbuhat. Arkitekto po kayo," sabi ng isang manggagawa. Ngumiti si Cardeno. "Arkitekto lang ako sa papel, pero tao rin ako dito sa site. Kung may kailangang buhatin, bubuhatin natin." Narinig iyon, Stel. Sa unang pagkakataon, napatingin siya ng matagal sa lalaking hindi niya kilala. Hindi dahil sa itsura nito, kundi dahil sa paraan ng pagsasalita nito sa mga manggagawa. Maya-maya, habang naglalakad si Stel sa gilid ng construction area, nadulas siya sa basang semento. Bago pa siya tuluyang bumagsak, may kamay na mabilis na humawak sa braso niya. "Ingat, ma'am," sabi ni Cardeno. "Madulas dito." Namula si Stel sa hiya. "Salamat, hindi ko napansin." "Mas mabuti ng madumihan ng sapatos kesa masaktan ng tuhod," biro ni Cardeno. Napangiti si Stel. "Sanay naman akong madumihan ng sapatos." Doon nagsimula ang simpleng usapan nila. Walang engrandeng ligawan, walang mamahaling bulaklak araw-araw. Mas madalas, kapilang sa maliit na karinderya malapit sa project site. Minsan, sabay nilang tinitignan ang plano ng bahay para sa mga nasunugan. Minsan naman, tahimik lang silang nakaupo habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa putikan. Pero hindi agad nagtiwala si Don Loriano. Isang gabi, tinawag niya si Stel sa veranda. Hawak niya ang paborito niyang tungkod, nakatingin sa malayo. "Gusto mo ba siya?" tanong niya. Napayuko si Stel. "Opo, Tay." "Bakit?" Hindi agad nakasagot si Stel. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi. "Kasi hindi niya ako tinatrato na parang mana. Tinatrato niya ako na parang tao." Matagal na tumahimik si Don Loriano. "Sana totoo yan, anak." "Tay, mabait si Cardeno." "Maraming mabait kapag may kailangan," sagot ng ama. "Pero hindi ko sinasabing masama siya. Ang sinasabi ko lang, kilalanin mo siya hindi sa panahon ng saya, kundi sa panahon ng hirap." 3 taon nang ligaw si Cardeno. 3 taon siyang naghintay. Sa panahong iyon, ipinakita niyang kaya niyang makisama sa mundo ni Stel. Sumama siya sa medical missions, tumulong sa feeding programs, at tinanggap kahit ang malamig na pakikitungo ni Don Loriano. Ngunit sa likod ng maaliwalas na pagmamahalan ni Stel at Cardeno, may isang babaeng tahimik na nagbibilang ng oportunidad. Si Severina Villaflor. Ina siya ni Cardeno. Elegante, laging ayos ang buhok, at may pabangong amoy mamahalin kahit baon na pala sa utang. Sa unang pagkikita nila ni Stel, inakap niya ito ng mahigpit sa harap ng lahat. "Naku, ikaw pala si Maristela. Ang ganda-ganda mo naman, bagay na bagay ka sa anak ko." Ngulit nang mag-isa na sila sa kusina, nagbago ang titig nito. "Hindi ka pala mahilig mag-alahas?" tanong ni Severina, habang sinusuri ang simpleng hikaw ni Stel. "Hindi po masyado," sagot ni Stel. "Sayang naman, kung ako ang may ganyang kayamanan, hindi ako mugmukhang ordinarya." Natigil si Stel, ngunit pinili niyang ngumiti. "Mas gusto po kasi ni Papa ang simple." "Ah," sagot ni Severina. "Kaya pala." Hindi na iyon pinansin ni Stel. Akala niya ay ganun lang talaga magsalita ang biyanan niya. Diretso, mataray, ngulit hindi masama. Hindi niya alam na sa likod ng mga ngiti ni Severina, may mga tawag ito sa mga taong hindi niya kilala. Isa na roon si Attorney Elpidio Carillas, isang abogado na matagal nang ginagamit ni Severina sa mga transaksyon na hindi dapat dumaan sa liwanag. May kausap din itong financial consultant, si Gregor Mapa, isang lalaking magaling mangako ng investment returns pero palaging may biktimang naiiwan sa huli. "Malapit na," sabi ni Severina isang gabi, habang kausap si Gregor sa telepono.
Kapag naging manugang ko na ang Almazan girl, hindi na tayo magtatago sa mga pinagkakautangan. Siguraduhin mong mapapapirma mo siya sa kailangan nating dokumento. Mahirap kalabanin ang Almazan kung buhay pa ang matanda. Napatingin si Severina sa salamin. Hayaan mo, lahat ng matanda nawawala rin sa eksena. Dumating ang kasal ni Nastel at Cardeno sa isang malawak na hardin sa bahay ng mga Almazan. Payak ngunit elegante ang seremonya. Walang sobra-sobrang dekorasyon, ngunit puno ng puting bulaklak na paborito ng namayapang ina ni Stel. Habang naglalakad si Stel papunta sa altar, hawak ni Stel ang ama. Mahigpit ang kapit ng ama sa kamay niya. "Tay," bulbul ni Stel, "parang ayaw niyo pa akong bitawan." Hindi tumingin sa kanya si Don Loriano. Kahit kailanman, hindi talaga kayang bitawan ng ama ang anak niya. Ipinapahiram lang kami sa taong sana ay karapat-dapat. Pagdating nila sa altar, tumingin si Don Loriano kay Cardeno. "Ingatan mo siya," sabi niya. "Opo, sir," sagot ni Cardeno. "Mahal ko po ang anak ninyo." Tumungo si Don Loriano, ngunit hindi nawala ang bigat sa mga mata niya. Sa mga unang buwan ng pagsasama ni Stel at Cardeno, naging tahimik ang lahat. Masaya si Stel. Pakiramdam niya, may bagong pamilya siyang binubuo. Ngunit unti-unting nagsimulang pumasok si Severina sa kanilang buhay. Una, madalas lang itong bumisita. "Dinalhan ko kayo ng pagkain," sabi kahit hindi naman hiningi. Sumunod, nag-iwan na ito ng gamit sa guest room, para hindi na ako pabalik-malik. Paliwanag niya. Pagkatapos, nagsimula na itong makialam sa ayos ng bahay. "Stel, bakit ganyan ang kurtina? Mukhang bahay ng matanda." "Stel, bakit ganyan ang menu? Hindi bagay sa pamilya ninyo." "Stel, bakit hinahayaan mong masyadong malapit ang mga kasambahay? Baka nakakalimutan nilang amo ka nila." Sa una, nagtitimpi si Stel. Ayaw niyang maging dahilan ng alitan sa pamilya ni Cardeno. Isang gabi, kinausap niya ang asawa. "Cardeno, parang masyado nang nakikialam ang mama mo," maingat niyang sabi. Napabunto hininga si Cardeno. "Ganyan lang talaga si mama, pero mahal ka nun." "Sigurado ka?" "Stel, matanda na siya. Hayaan mo na. Ayaw ko lang lumaki ang gulo." Iyon ang unang pagkakataong naramdaman ni Stel ang lamig sa pagitan nila. Maliit pa lang iyon, parang bitak sa baso. Pero may mga bitak na kapag pinabayaan, unti-unting lumalawak. Samantala, patuloy na nag-aalala si Don Loriano. Napapadalas ang pagdalaw niya sa bahay ng anak, kunwari ay para magdala ng prutas o kamustahin ng negosyo. Ngunit ang totoo, minamasdan niya si Severina. Isang hapon, nadatnan niya si Stel na tahimik na nag-aayos ng papeles sa study room. "Bakit parang pagod ka?" tanong ng ama. "Wala po tay, marami lang inaasikaso." Tiningnan ni Don Loriano ang dokumentong hawak ni Stel. "Saan galing iyan?" "Kay Attorney Elpidio po," sabi ni Mami Severina, kailangan daw para sa tax adjustment. Nanigas ang mukha ni Don Loriano. "Pinirmahan mo na." "Hindi pa po." Kinuha ni Don Loriano ang papel at matagal itong binasa. Pagkatapos, dahan-dahan niya itong ibinaba. "Stel, mula ngayon, wala kang pipirmahan ng hindi ko o ni Tio Benisyong nakikita." Nagulat si Stel. "Bakit po?" "Dahil may mga papel na mukhang proteksyon, pero patibong pala." Hindi na niya ipinaliwanag pa, ngunit mula noon, may sinimulan ng lihim si Don Loriano. Tinawagan niya ang pinsan niyang si Tio Benicio, isang retiradong accountant na kabisado ang daloy ng pera sa Almazan Holdings. Tinawagan din niya ang ilang taong pinagkakatiwalaan niya sa Maynila. Hindi iyon alam ni Stel. Ang alam lang niya, isang linggo matapos ang usapang iyon, nagpaalam ang ama niyang pupunta sa Singapore para sa medical consultation. Matagal nang may iniindang sakit sa puso si Don Loriano, ngunit ayaw niyang ipakita kay Stel kung gaano ito kalala. Sa umaga ng pag-alis, hinatid siya ni Stel sa sasakyan. "Tay, kailangan ko po bang sumama?" tanong niya. "Hindi na anak," sagot ng ama. "May aasikasuhin ka pa rito." "Babalik po kayo agad?"
Hawakan ng ama ang pisngi niya. Hanggat kaya kong bumalik sa'yo, babalik. Hindi naintindihan ni Stel kung bakit may bigat ang mga salitang iyon. Gabing iyon, habang kasama niya si Cardeno sa hapagkainan, tumunog ang telepono. Si Tio Benicio ang nasa kabilang linya. Nanginginig ang boses. Stel? Tio? Bakit po? May ilang segundong katahimikan. Pagkatapos, narinig niya ang mga salitang dudurog sa buong pagkatao niya. May nangyaring aksidente sa private plane ng papa mo. Hindi nakakilo si Stel. Nabitawan niya ang baso. Nabiyak iyon sa sahig, pero hindi niya narinig ang tunog. Ang narinig lang niya ay ang sariling hiningang unti-unting nawawala. Hindi, bulong niya. Hindi pwede. Dumating ang mga sumunod na araw na parang bangungot. May balita, may dokumento, may opisyal na kumpirmasyon. Kasama raw si Don Loriano sa mga namatay. Wala nang buong katawang naiuwi, abo na lamang ang inilagay sa urn. Sa libing, halos hindi makaiyak si Stel. Nakaupo siya sa harap ng kabuong na walang laman kundi alaala. Nakaputi siya, pero parang patay na rin ang kulay ng mukha niya. Lumapit si Severina at hinakap siya sa harap ng mga bisita. Kawawa naman kahidya, sabi nito habang hinahaplos ang likod ni Stel. Pero huwag kang mag-alala, nandito kami, ako na ang bahala sa'yo. Sa likod ng yakap na iyon, hindi nakita ni Stel ang munting ningiting na dumaan sa labi ni Severina. Sa kabilang sulok ng chapel, nakatayo si Tio Benicio. Hawak niya ang maliit na folder ng ilang bank records na hindi tugma sa mga petsa. May nakita siyang transaksyon bago ang aksidente. Mga galaw ng pera na tila may naghahanda bago pa man mamatay si Don Loriano. Lumapit siya kay Stel pagkatapos ng misa, ngunit nang makita niya ang pamangkin niyang halos hindi makatayo sa lungkot, pinili niyang manahimik muna. Hindi na yon, hindi pa niya kakayanin. Nang matapos ang libing, umulan ng mahina. Hawak ni Stel ang urn ng ama niya habang nakatayo sa ilalim ng itim na payong. Nasa tabi niya si Cardeno, tahimik. Nasa balikat nila si Severina, nakatingin hindi sa urn kundi sa mansyon sa di kalayuan. Lumuhod si Stel sa harap ng puntod ng ina niya kung saan pansamantalang inilagay ang abo ng ama. Tay, iiyak na bulong niya. Hindi ko alam paano ko aalagaan ang lahat kung wala ka. Hinawakan niya ang malamig na marmol. Pero pangako, hindi ko pababayaan ang pinaghirapan mo. Kahit hindi ko alam kung paano magsisimula, susubukan ko. Hindi niya alam, mula sa araw na iyon, magsisimula ang pinakamabigat na yugto ng buhay niya. At sa likod ng pagdadalamhati, may mga taong naghihintay lang na tuluyang humina ang loob niya para maagaw ang lahat ng iniwan ng ama. Pagkalipas ng 6 na buwan mula nang ilibing ang abong pinaniwalaan nilang kay Don Loriano, hindi pa rin bumabalik sa dati ang liwanag sa loob ng mansyon ng mga almazan. Dati, tuwing umaga, maririnig ang boses ni Don Loriano mula sa veranda, tinatawag si Mang Tasio para kamustahin ang mga tanim, o kaya'y tinatanong si Aling Claring kung may sapat bang almusal ang lahat ng tauhan. Ngayon, kahit maraming tao sa bahay, tila laging may lamig na nakasabit sa hangin. Si Stel ay madalas na lang nakaupo sa lumang upuan ng ama sa library. Nakaharap siya sa mesa ni Don Loriano, hinihimas ang gilid ng kahoy, parang doon pa rin niya mararamdaman ang presensya nito. May mga araw na hindi siya halos kumakain. May mga gabing nagigising siya at napupunta sa study room, umaasang makikita niya ang ama na nakayuko sa mga papeles, suot ang salamin nitong laging nasa dulo ng ilong. "Ma'am Stel," mahinang tawag ni Manang Belay isang umaga, dala ang tray ng lugaw at mainit na tsaa. "Kahit konti lang po, para hindi sumakit ang sikmura ninyo." Tumingin si Stel sa pagkain, pagkatapos ay ngumiti ng pilit. "Mamaya na po, Manang. Ganyan din po ang sabi ninyo kahapon." Napapikit si Stel. "Hindi ko lang po alam kung bakit parang wala akong gana sa lahat." Lumapit si Manang Belay at dahan-dahang hinaplos ang kanyang balikat. "Dahil mahal na mahal ninyo ang papa ninyo, pero hindi po ibig sabihin nun hahayaan na ninyong mawala rin kayo." Walang naisagot si Stel. Sa loob-loob niya, gusto niyang maging matatag, gusto niyang sundin ang pangako niya sa puntod ng ama. Pero bawat silid ng bahay ay may alaala ni Don Loriano.
Bawat sulok ay parang may tinig nitong nagtuturo, nagpapaalala, nag-aalaga. Kaya imbis na gumaan, lalong bumibigat ang bawat araw. Sa gitna ng kahinaang iyon, mas madalas nang dumating si Severina Villaflor. Noong una, ang sabi nito ay gusto lang daw niyang dalawin ng manugang. "Naku, hiha," sabi ni Severina habang nakatayo sa sala, suot ang puting bestidang tila laging handa sa misa o sa pagtanggap ng bisita. "Hindi magandang lagi kang nag-iisa. Ang lungkot-lungkot ng bahay na ito. Mabuti pang dito muna ako paminsan-minsan para may kasama ka." Hindi agad tumutol si Stel. May parte sa kanyang gustong maniwala na baka totoo ang malasakit ng biyenan. Wala na ang ama niya. Si Cardeno naman mula nung namakay si Don Loriano ay mas madalas nasa opisina at sinasabing inaasikaso ang mga problema sa ilang proyekto. Kaya sa mga gabing mag-isa si Stel sa hapagkainan, kahit ang presensya ni Severina ay naging pansamantalang takip sa lungkot. Ngulit ang paminsan-minsang pagdadalaw ay naging 3 beses sa isang linggo. Ang 3 beses ay naging araw-araw, hanggang isang hapon dumating si Severina na may 2 malalaking maleta at ang kasambahay niyang si Doray. "Mami Severina," gulat na sabi ni Stel nang nakita ang bagahe sa foyer. "May biyahe ba kayo?" Tumawa ng mahina si Severina, parang natutuwa sa inosenteng tanong. "Naku, hindi. Dito muna ako titira, hiha, para mabantayan kita. Alam mo naman, delikado ang sitwasyon mo ngayon. Marami kang pera, marami kang ari-arian, pero wala ka pang lakas ng loob humarap sa mga tao." Natigilan si Stel. "Dito po kayo titira? Bakit?" Biglang tumalimang mata ni Severina, ngunit agad ding bumalik ang ngiti. "Ayaw mo ba akong kasama? Diyanan mo naman ako. Nanay na rin ang turing ko sa'yo." Kinagabihan, kinausap ni Stel si Cardeno. "Hindi mo malang sinabi sa akin na dito titira ang mama mo," sabi niya, pinipiling maging mahinahon. Hinubad ni Cardeno ang relo niya at inilagay sa bedside table. "Biglaan din siyang sinabi sa akin, pero siguro mas mabuti na rin. Hindi ba lagi kang malungkot dito?" "Malungkot ako, oo, pero hindi ibig sabihin kailangan kong mawalan ng desisyon sa sarili kong bahay." Napatingin siya sa kanya, halatang pagod. "Ster, huwag naman nating gawing issue ito. Mama siya. Wala siyang ibang hangad kundi tulungan ka." Gustong sumagot si Stel, ngunit pinili niyang manahimik. Ayaw niyang simula ng away, ayaw niyang maging dahilan ng lamat sa pamilya nila. Kinaumagahan, nagsimula ang pagbabago sa bahay. Una, ang mga kortina sa sala ay pinalitan ni Severina ng makakapal at madidilim na tela. Sunod, ipinatanggal niya ang ilang lumang litrato ni Don Loriano sa hallway. "Masakit lang sa mata mo yan, hiha." Paliwanag niya habang pinapanood ang tauhan na ibinababa ang frame. "Kailangan mong mag-move on. Hindi pwedeng puro patay ang nakikita mo araw-araw." Napahawak si Stel sa gilid ng mesa. "Pero bahay po ito ni Papa." "Bahay mo na ito ngayon, at dahil asawa mo si Cardeno, bahay na rin ito ng pamilya Villaflor." Doon unang naramdaman ni Stel ang kakaibang bigat sa dibdib. Hindi galit, hindi pa, kundi parang may kamay na dahan-dahang kumukuha sa mga bagay na hindi naman dapat hinahawakan. Sumunod na tinira ni Severina ang mga kasambahay. Si Mang Tasyo ay pinagsabihan dahil daw mabagal magtrabaho. Si Aling Claring ay kinastigo dahil maalat daw ang sabaw. Ngunit ang pinakamalaking gulo ay nang akusahan ni Doray si Manang Belay ng pagkuha ng nawawalang bracelet ni Severina. "Nakita ko po mismo," sabi ni Doray sa harap ng ibang kasambahay, nakataas ang baba. "Pumasok siya sa kwarto ni Ma'am Severina kagabi." Namula sa galit at hiya si Manang Belay. "Hindi ako nananakaw. 40 taon na akong naglilingkod sa pamilyang ito." Lumapit si Stel, naminginig ang boses. "Doray, sigurado ka ba sa sinasabi mo?" "Opo, Ma'am Stel. Hindi po ako magsisinungaling." Biglang nagsalita si Severina mula sa hagdan. "Hindi na kailangang palakihin pa ito. Ayoko ng eskandalo. Paalisin na lang siya ng tahimik." "Paalisin?" Halos babulong na ulit ni Stel. "Hiha, huwag kang sentimental. Kung nanakaw siya ngayon, uulitin niya iyan." Umiyak na lumapit si Manang Belay kay Stel. "Alaga, alam mong hindi ko magagawa iyon." Hinawakan ni Stel ang kamay ng yaya. "Alam ko po." Ngunit bago pa siya makapagsalita ng mas matapang, dumating si Cardeno mula sa opisina. Malamig ang mukha nito, halatang kinausap na ni Severina. "Stel?" sabi niya.
Mas mabuting ipahinga muna natin si Manang Belay para matapos na ang usapan. Tumingin si Stel sa asawa, hindi makapaniwala. Ipahinga? Cardeno, pinalaki niya ako. Hindi ko sinasabing guilty siya, pero kailangan nating protektahan ang bahay. Doon unang tumulo ang luha ni Stel, hindi dahil sa kamatayan ng ama, kundi dahil sa buhay na taong nasa harap niya, ngunit tila unti-unting nawawala sa kanya. Nang gabing iyon, palihiming tinulungan ni Oriza si Manang Belay mag-empake. Hindi ito tama, mariing sabi ni Oriza habang nilalagay ang damit sa lumang bag. Ate Stel, bakit mo hinahayaan? Hindi ko hinahayaan, hindi ko lang alam paano lalaban nang hindi masisira ang lahat. Sumingap si Oriza. Ate, minsan sira na ang bahay kahit nakatayo pa ang pader. Hindi iyon makalimutan ni Stel. Ilang linggo pa ang lumipas, mas lumakas ang loob ni Severina. Nagdala siya ng sariling driver na si Mang Nestor, tahimik na lalaking laging nakasuot ng kupas na polo at laging nasa labas ng opisina kapag may kinausap si Severina. Nagpalit siya ng ilang pangtauhan sa bahay. Ang mga dating nakakakilala kay Don Laureano ay unti-unting napalitan ng mga taong nakatingin kay Severina bago kumilos. Pati opisina ni Don Laureano ay ginalaw. Isang hapon, nadatnan ni Stel ang mga kahon sa hallway. Naandon ang lumang leather chair ng ama, ang mga libro nito tungkol sa negosyo at ilang kahon na may label na LA Private Records. Ano ito? Tanong ni Stel. Pilit pinipigilan ng pagkataranta. Sumagot si Severina habang may hawak na listahan. Ipapadala sa bodega, ang dami-daming kalat ng papa mo. Hindi kalat ang gamit ni papa. Hiha, mahinohon sabi ni Severina, ngulit may diin ang bawat salita. Patay na siya, hindi na niya kailangan ng opisina. Parang sinampal si Stel, napaatras siya ng bahagya. Sa pagkakataong iyon, naalala niya ang ama. Naalala niya ang sinabi nito tungkol sa mga papel na mukhang proteksyon, ngunit patib pala. Naalala niya ang paalala nito na huwag pipirma nang hindi nakikita ni Tio Benicio. Kaya nang gabing iyon, habang nasa hapagkainan sina Severina at Cardeno, tinanong ni Stel, "Nasaan po si Attorney Elpidio?" Natigilan si Severina, ngunit agad ding ngumiti. "Bakit mo tinatanong?" "May gusto lang po akong ipasuri na dokumento. Sa akin mo na lang ibigay. Ako na ang bahala. Mas gusto ko pong sanang ako mismo ang kausap." Bumaba ang kutsara ni Severina sa plato. "Stel, hindi ka pa handa sa ganyang usapan. Marami kang hindi naiintindihan." Doon nagsalita si Cardeno. "Maybe Mama is right. You're still grieving." Tumingin si Stel sa kanya. 60 buwan na akong grieving, Cardeno, pero hindi ibig sabihin wala na akong utak. Nagulat ang lahat sa mesa. Kahit si Doray na nagbubuhos ng tubig ay napahanto. Ngunit halip na lumambot, mas lalong nagdilim ang tingin ni Severina. Kinabukasan, nakatanggap si Stel ng sulat. Hindi ito dumaan sa main gate. Ipinuslit ito ng dating hardinero na si Mang Tasio na hindi pa tuluyang pinaalis dahil wala pang kapalit sa mga lumang tanim ni Don Laureano. "Ma'am Stel?" Bulong niya habang inaabot ang maliit na sobre sa greenhouse. "Pinadala po ni Sir Benicio. Huwag daw ipakita kahit kanino." Nanginginig ang kamay ni Stel nang buksan niya iyon. Nakasulat sa sulat ang maikling mensahe. "Stel, may mga dokumentong lumalabas na may pirma mo, pero hindi tugma ang petsa at galaw ng pera. Huwag kang pipirma ng kahit ano. Kailangan kitang makausap. May hinahanap akong talaan. Blue Ledger. Ingat ka sa loob ng bahay." Halos hindi makahinga si Stel. Biglang bumalik sa isip niya ang mga kahong may label na LA Private Records. Ang Blue Ledger. Maaaring isa iyon sa mga bagay na pinapaalis ni Severina sa opisina ng ama. Agad siyang nagpaalam na pupunta sa bayan para bumili ng bulaklak sa puntod ng ama. Ngunit ang totoo, dumiretso siya sa maliit na accounting office ni Tio Benicio sa lumang commercial building ng Almazan Holdings. Pagdating niya roon, sarado ang pinto. May dilaw na ilaw sa loob, ngunit walang sumasagot. Ilang minuto pa siyang kumatok bago lumapit ang isang babaeng nurse mula sa katabing klinik. "Kaya po ba si Ma'am Stel?" tanong nito. "Opo, bakit?" "Ako po si Nurse Piedad. Si Sir Benicio po, isinugod sa ospital kaninang umaga. Inatake raw sa puso."
Namilog ang mata ni Stel. Nasaan siya? Sa ospital, nadatnan niya si Tio Benicio na nakahiga, maputla, may nakakabit na oxygen. Naroon si Dr. Savino Reliosa, isang lalaking nasa late 30s, seryoso ang mukha ngunit mahinam ang kilos. Kayo po ba si Maristela? Tanong ng doktor. Opo, kumusta po siya? Stable na siya, pero kailangan niyang magpahinga. May matinding stress na nakaapekto sa puso niya. Lumapit si Stel sa kama. Hinawakan niya ang kamay ng matanda. Tio Benicio, ako po ito, si Stel. Bahagyang gumalaw ang daliri nito. Nagmulat ito ng mata. Hirap magsalita. Stel, nandito ako. Kumilos ang labi ni Tio Benicio. Halos hangin lang ang boses. Blue Ledger. Tumulo ang luha ni Stel. Nasaan po? Ngunit bago pa ito makasagot, napapikit muli si Tio Benicio, lumapit si Dr. Savino at maingat na inayos ang oxygen. Ma'am, hindi pa siya pwedeng piliting magsalita. Napatingin si Stel sa doktor. Dok, may nagbabantay po ba sa kanya? Sandaling tumahimik si Dr. Savino. Pagkatapos ay mahinang nagsalita. May lalaking kanina pa nasa hallway, hindi ka mag-anak pero tinatanong kung sino raw ang dumadalaw. Pinaalis ko na pero mukhang hindi ordinaryong bantay. Lumamig ang likod ni Stel. Pag-uwi niya ng gabing yon sa mansyon, tahimik ang buong bahay. Ngunit habang paakyat siya sa hagdan, may nakita siyang anino sa dulo ng pasilyo. Si Doray! Dahan-dahan itong lumalabas sa dating kwarto ni Don Laureano, may hawak na maliit na susi. Hindi agad nagsalita si Stel. Sinundan niya ito ng palihim. Dumaan si Doray sa likod na hallway papunta sa lumang storage room. Doon nakasalansa ng mga kahong inalis sa opisina ng ama. Nang makapasok si Doray, naghintay siya ng ilang sandali bago dahan-dahang lumapit. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sa loob, binubuksan ni Doray ang isang kahon na may label na Private Records. Bago pa makalapit si Stel, may malamig na boses mula sa likod niya. Hinahanap mo ba ang hindi para sa iyo? Napalingon siya. Nakatayo si Severina sa dilim, hawak ang rosaryong ginto na parang sandata sa pagitan ng mga daliri. Mami Severina? Sabi ni Stel, pilit pinatatag ang boses. Bakit binubuksan ni Daray ang gamit ng papa ko? Dahil inutusan ko. Wala kayong karapatan. Karapatan? Putol si Severina, lumapit ng mabagal. Hiha, karapatan ang meron ng taong marunong humawak ng kapangyarihan, hindi ang babaeng umiiyak araw-araw sa upuan ng patay niyang ama. Napakurap si Stel, nasaktan ngunit hindi umatras. Papa ko ang may-ari ng iyan. Wala na ang papa mo, at kung ayaw mong tuluyang gumuho ang buhay mo, matuto kang sumunod sa mga taong mas nakakaalam. Kaninang gabi, hindi makatulog si Stel. Nakaupo siya sa gilid ng kama habang Cardeno ay nakatalikod, kunwaring natulog. Alam niyang gising ito. Alam niyang narinig nito ang tahimik niyang pag-iyak, ngulit hindi ito lumingon. Kinabukasan, nagpasya si Stel na gawin ang unang hakbang na hindi niya ipinaalam kahit kanino sa bahay. Tinawagan niya si Oriza. Nagkita sila sa likod ng lumang greenhouse kung saan silang dating naglalaro noong bata pa sila. Si Oriza ay nakasuot ng simpleng delivery uniform, dala ang kahon na kunwaring puno ng gulay para sa kusina. Ate, delikado ito, sabi ni Oriza. Alam ko, sagot ni Stel. Pero mas delikado kung wala akong gagawin. Pumasok sila sa greenhouse na matagal nang hindi ginagamit. Doon madalas mag-alaga ng sampagita si Doña Avelina noong buhay pa siya. Ayon kay Stel, may isang pasuroon na hindi pinapagalaw ni Don Laureano kahit nalanta na ang halaman. Lumuhod si Stel sa harap ng lumang malaking paso. Tinulungan siya ni Oriza na hukayin ang lupa gamit ang maliit na pala. Ilang minuto silang pawisan at kinakabahan hanggang tumama ang pala sa matigas na bagay. May metal box. Nanginginig si Stel habang binubuksan iyon gamit ang lumang susi na nakatago sa likod ng maliit na larawan ng ina niya. Sa loob ng kahon, may flash drive, bank token
at isang sulat na nakatiklop ng maayos. Nang nabasa niya ang pangalan sa labas ng sobre, napahagulhol siya. Para sa anak kong si Maristela, kapag dumating ang panahong hindi mo na alam kung sino ang pagkakatiwalaan. Binuksan niya iyon. Anak, kapag nabasa mo ito, huwag kang basta maniwala kahit kanino. May mga taong susubok kunin ang buhay na inilaan ko para sa'yo. Hindi lahat ng umiiyak sa harap mo ay nalulungkot. Hindi lahat ng umaakay sa'yo ay gustong mailigtas ka. Kapag dumating ang araw na palalayasin nila ang mga taong tunay na nagmamahal sa'yo, hanapin mo ang Blue Ledger. Nandoon ang simula ng katotohanan. Hindi na kinaya ni Stel. Napaupo siya sa lupa, yakap ang sulat ng ama sa dibdib. "O Raisa," nanginginig niyang sabi, "Alam niya, alam ni Papa na mangyayari ito." Lumuhod si Oraisa sa tabi niya. "Kaya kailangan mong tapusin ang sinimulan niya." Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, ang luha ni Stel ay hindi lamang dahil sa pangungulila. May halong galit, may halong tapang, may halong pagbangon. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mukha at tinignan ang flash drive sa kanyang palad. Hindi pa niya alam kung ano ang laman nito. Hindi pa niya alam kung gaano kalawak ang kasamaan sa paligid niya. Ngunit alam niya ang isang bagay. Hindi na siya basta anak na iniwan ng ama. Siya na ngayon ang babaeng kailangang matutong bawiin ang bahay, pangalan at pamana na unti-unting inaagaw sa kanya. Kinabukasan matapos nilang makita ang metal box sa lumang greenhouse, hindi agad umuwi si Oraisa sa inuupahan niyang maliit na kwarto sa bayan. Sa halip, dinala niya si Stel sa likod ng abandonadong bodega ng Almazan Foundation, kung saan dating iniimbak ang mga donasyong bigas at canned goods tuwing may bagyo. Doon nila binuksan ang lumang flash drive na iniwan ni Don Laureano. May dala si Oraisa na lumang laptop na hiniram niya sa pinsan niya na nagre-repair ng cellphone. Mabagal itong magbukas, umiingay ang fan at may bitak ang gilid ng screen. Ngunit sa gabing iyon, para kay Stel, parang iyon ang taning pintuan papunta sa katotohanang matagal ng pilit itinatago sa kanya. "Nakakakaba," bulong ni Oraisa habang isinasaksak ang flash drive. "Ate, kapag may nakita tayong delikado rito, hindi na tayo basta pwedeng bumalik sa dati." Nakatingin lang si Stel sa screen. Hawak niya pa rin ang sulat ng ama, nakatiklop sa loob ng maliit na envelope na inilagay niya sa bulsa ng cardigan. "Matagal na akong wala sa dati, Oraisa. Hindi ko lang napapansin." May lumabas na folder sa screen. Ang pangalan, For Stel, Read When Alone. Nang i-click iyon ni Oraisa, may 3 files na bumungad. Una, isang video. Pangalawa, isang scanned document na may pamagat na Asset Protection Notes. Pangatlo, isang file na may pangalang Blue Ledger Index. Nang makita iyon, halos mapahawak si Stel sa dibdib. "Blue Ledger," bulong ni Stel. "Ito ang sinasabi ni Tio Benicio." "Unahin ba natin ang video?" tanong ni Oraisa. Tumanggo si Stel. Ilang segundo munang naging itim ang screen bago lumitaw ang mukha ni Don Laureano. Nakaupo ito sa mismong study room na ngayon ay unti-unting binabago ni Severina. Suot nito ang paboritong dark blue polo at sa likod niya ang lumang aparador ng mga libro. Nanginginig ang labi ni Stel nang makita ang ama. Para siyang bumalik sa panahong buhay pa ito. Para siyang muling naging bata na naghihintay sa veranda habang daladala ng ama ang isang supot na mainit na pandesal. "Anak," panimula ni Don Laureano sa video. Mababa at seryoso ang boses. "Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin may nangyari na sa akin o may ginawa akong bagay na hindi mo madaling maiintindihan." Napasinghap si Stel. Hinawak ni Oraisa ang amay niya. Nagpatuloy ang video. "Matagal ko nang napapansin na may mga taong lumalapit sa'yo hindi dahil mahal ka nila, kundi dahil nakikita nila ang pangalan mo, lupa mo, at kumpanyang iiwan ko sa'yo. Ayokong husgahan agad si Cardeno, kaya hinayaan kitang kilalanin siya. Pero hindi ako bulag, anak. May mali sa paligid ng pamilyang Villaflor." Lalong bumigat ang paghinga ni Stel.
May mga utang sila, may mga kasong tinakasan, at may mga taong ginagamit ang pagmamahal mo para makapasok sa buhay natin. Hindi ko sinasabing lahat sila ay masama, pero may isa roon na hindi titigil hanggat hindi niya nakukuha ang lahat. Hindi binanggit ni Don Loriano ang pangalan ni Severina, ngunit parehong alam ni Nestel at Oriza kung sino ang tinutukoy niya. Ang Blue Ledger, ang talaan ng mga transaksyon na hindi nila alam na minomonitor ko. May kopya nito kay Benicio. May isa pang kopya sa lugar na alam lamang ng taong matagal ko nang pinagkakatiwalaan. Hanapin mo si Lysandro K. kapag hindi mo na kayang magtiwala sa loob ng bahay. At higit sa lahat, huwag kang pipirma ng kahit anong dokumentong pinapamadali sa'yo. Naputol ang video pagkatapos noon. Saglit na walang nagsalita. Ang tanging maririnig sa bodega ay ang mahinang ungong ng laptop at ang tila kulikrig sa labas ng sirang bintana. Ate, mahinang sabi ni Oriza, alam ng papa mo na may mangyayari. Tumulo ang luha ni Stel, ngunit hindi na siya humagulgol gaya noon. Parang may parte sa kanya na nauubos na ang takot at napapalitan ng matigas na pasya. Pupuntahan natin si Tio Benicio. Kailangan kong malaman kung nasaan ang totoong Blue Ledger. Kinabukasan, pumunta muli si Stel sa ospital. Hindi niya ginamit ang sasakyan sa mansyon dahil alam niyang maaaring binabantayan niyon ni Mang Nestor. Sumakay siya ng tricycle hanggang bayan, pagkatapos ay jeep papunta sa ospital. Suot niya ang simpleng blouse at lumang sombrero ni Oriza para hindi agad mapansin. Pagdating niya sa kwarto ni Tio Benicio, naroon si Dr. Savino Reliosa, nagbabasa ng chart. Nang makita siya nito, saglit itong napatingin sa pasilyo bago isinara ang pinto. Mag-isa po kayo? Tanong ng doktor. Opo. May nagbabantay pa rin po ba? May lalaking nakaabang sa parking area kahapon. Hindi ko alam kung konektado sa inyo pero nang dumating ang pulis na kakilala ko, bigla siyang umalis. Napalunok si Stel. Dok, kailangan kong makausap si Tio. Sandali lang, huwag niyo siyang papagurin. Lumapit si Stel sa kama. Mas may kulay na ang mukha ni Tio Benicio ngayon, ngunit mahina pa rin ang katawan nito. Tio, bulong ni Stel. Dahan-dahan itong nagmulat ng mata. Stel, nakita ko po ang sulat ni Papa, pati ang flash drive. Parang may bahagyang ginhawang dumaan sa mukha ni Tio Benicio. Mabuti, hindi nila nakuha. Nasaan po ang Blue Ledger? Hirap itong huminga. Lumapit si Dr. Savino para ayusin ang unan, ngunit itinaas ni Tio Benicio ang kamay na parang ayaw niyang pigilan. Hindi iyon libro lang, mahinang sabi nito. May physical ledger oo, pero may digital trail din. Bank transfers, fake notary records, mga pangalan ng taong tumulong kay Severina. Nanigas si Stel. Si Severina talaga? Napapikit si Tio Benicio. Tila nahihirapang sabihin ang masakit na katotohanan. Si siya ang nasa gitna, pero hindi siya nag-iisa. Attorney Elpidio, Gregor Mapa, may tao rin sa loob ng accounting. At natigil siya. At sino po? Tumingin si Tio Benicio kay Stel. May lungkot sa mga mata nito. May ilang dokumentong pinirmahan ni Cardeno bilang asawa mo. Parang biglang lumubog ang sahig sa ilalim ni Stel. Hindi. Halos pabulong niyang sabi. Baka hindi niya alam ang pinipirmahan niya. Maaring hindi niya alam ang lahat, pero alam niyang ginagamit ang pangalan mo. Umigting ang panga ni Stel. Sa loob ng maraming buwan, pinagtatanggol niya si Cardeno sa sariling isip. Sinabi niya sa sarili na naiipit lang ito, na mahal siya nito, na takot lang itong suwayin ng ina. Ngunit habang naririnig niya ang sinabi ni Tio Benicio, may piraso ng puso niyang unti-unting nabibitak. Nasaan ang ledger? Tanong niya, pilit pinapatatag ang boses. Lumang opisina ni Papa mo. Sa likod ng painting ni Doña Avelina, may maliit na vault doon. Pero kung ginalaw na nila ang kwarto, baka hinahanap na rin nila. Nang makalabas si Stel sa kwarto, sinalubong siya ni Dr. Savino sa hallway.
Ma'am Stel, hindi ako dapat nakikialam sa pamilya ng pasyente ko, pero kilala ko ang papa ninyo. Napatingin si Stel. Kilala niyo po si Papa? Tumanggo. Nung resident doctor pa lang ang nanay ko, nagkasakit ng malubha ang nanay ko. Wala kaming pambayad. Ang papa ninyo ang nagbayad ng operasyon nang hindi nagpapakilala. Nalaman ko lang pagkaraan ng ilang taon. Hindi nakapagsalita si Stel. Kaya kung kailangan nyo ng tulong, kahit medical lang, kahit magbantay lang sa Sir Benicio, tutulong ako. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may naramdaman si Stel na hindi pananakot o pagkakaniluko. May mga tao pa palang utang ang loob hindi sa pera ng ata niya, kundi sa kabutihan nito. Pag-uwi niya sa mansyon kinagabihan, naghihintay sa sala si Severina. Nakaupo sa malaking sofa na parang matagal nang siya ang reyna ng bahay. Nasa tabi nito si Doray. Nakayuko ngunit halatang nakikinig. Gabi ka na. Sabi ni Severina, saan ka galing? Dumalaw kay Tio Benicio. Kumunot ang noo ni Severina. Bakit? May sinabi ba siya sa'yo? Doon nakumpirma ni Stel ang hinala niya. Hindi dapat alam ni Severina na may maaaring sabihin si Tio Benicio, pero nagtanong ito ng may takot na nakatago sa inis. May sakit siya, simpleng sagot ni Stel. Dinalaw ko lang. Hiha, sabi ni Severina, tumayo at lumapit. Huwag kang magpapadala sa mga matatandang mahilig gumawa ng intriga. Si Benicio matagal nang naiinggit sa papa mo dahil hindi siya yumaman. Hindi ganon si Tio. Paano mo alam? Bata ka pa, madali kang maloko. Napatingin si Stel ng diretsyo sa mata ng biyenan. Tama po kayo. Madali nga akong maloko noon. Bahagyang nagbago ang mukha ni Severina, hindi nito nagustuhan ang diin sa salitang noon. Nang gabing iyon, kinausap ni Stel si Cardeno sa kanilang kwarto. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak, tahimik lang siyang tumayo sa harap nito habang hinuhubod nito ang coat. May pinirmahan ka bang dokumento gamit ang pangalan ko? Tanong niya. Natigilan si Cardeno. Anong sinasabi mo? Spousal consent, share transfer, temporary control authority. May alam ka ba ron? Tumalikod si Cardeno at inilagay ang coat sa upuan. Stel, komplikado ang negosyo. Hindi mo kailangang intindihin lahat ngayon. Hindi yon ang tanong ko. Napabuntong hininga siya. Mama said it was necessary para maprotektahan ang assets mo habang hindi ka pa emotionally stable. Emotionally stable? Napatawa si Stel pero walang saya iyon. Kailan nyo napagdesisyonan na baliw ako sa lungkot kaya kailangan ninyong kunin ang karapatan ko? Hindi ganoon. Paano, Cardeno? Lumakas ang boses niya. Paano nangyari na asawa kita pero hindi mo ako tinanong? Kailan ka nagsimulang maging anak ng nanay mo kaysa asawa ko? Napatigil si Cardeno. Sandaling naging mabigat ang katahimikan. May utang kami. Mahina niyang sabi. Malaki. Bago pa tayo kisal, lubog na kami. Akala ko pansamantala lang. Akala ko kapag naayos namin, ibabalik din lahat. Napaatras si Stel na parang sinaktan. Ibabalik? So kinuha ninyo nga. Hindi ako ang nagplano. Pero pumirma ka. Hindi nakasagot si Cardeno. Doon tuluyang naintindihan ni Stel na may mga pananaksil palang hindi kailangang may ibang babae. Minsan ang pagtataksil ay ang pananahimik habang nananakawan ang taong nangako kang poprotektahan. Kinabukasan, nakipagkita si Stel kay Oriza sa maliit na kapilya sa gilid ng bayan. Nandoon din si Dr. Savino na nagdala ng kopya ng schedule ni Tio Benicio para masigurong ligtas ito. Hindi nagtagal, dumating si Kapitana Milagros Amante, isang matapang na babaeng may edad, maiksi ang buhok at laging may dalang malaking payong kahit tirik ang araw. Si Kapitana Milagros ay dating scholar ni Don Laureano. Naging barangay captain siya sa lugar kung saang unang nagtayo ng pabahay ang Almazan Foundation. Anak, sabi niya kay Stel, kung may bumuntot sa'yo, hindi ka pwedeng basta umuwi ng mag-isa. May mga tao si Severina sa paligid. Hindi sila marami pero sanay silang manakot. Paano niyo po nalaman? May nakita ang tanod namin na itim na van na ilang araw nang umiikot malapit sa ospital at sa bodega ninyo. Napatingin si Oriza kay Stel.
Sabi ko na, delikado na. Nagpunta ako rito para humingi ng tulong, pero hindi pa tayo pwedeng lumapit sa pulis nang kulang ang hawak natin. Tumanggo si Kapitana. Tama, kailangan natin ng ebidensyang hindi nila kayang tawaging chismis. Nang gabing yon, ninahina ni Stel at Oriza na makapasok sa lumang study room ni Don Laureano. Alam nilang nasa likod ng painting ni Doña Avelina ang vault. Ngunit pagbukas nila ng pinto, halos mabitawan ni Stel ang hawak na flashlight. Wala na ang painting. Ang pader kung saan ito nakasabit ay may bakas ng bagong pintura. Ang aparado ng libro ay nailipat din. Ang dating mesa ni Don Laureano ay wala na rin. Naunahan tayo, bulmo ni Oriza. Lumapit si Stel sa pader. Pinisil niya ang bagong pintura na tila minadali ang pagkakapahid. May maliit na guhit sa gilid. Kumuha siya ng letter opener sa drawer at maingat na kinayod ang bahaging iyon. May natuklap na manipis na kahoy. Hindi pala solid na pader, tinakpan lang. Tinulungan siya ni Oriza hanggang lumitaw ang maliit na vault. Nang hinginig ang hawak ni Stel habang inilalagay ang lumang code na birthday ng ina niya. Umilaw ang maliit na pulang light. Mali. Sinubukan niya ang birthday niya. Mali pa rin. Bigla niyang naalala ang sinabi ng ama niya habang inaayos ang relosyo niya. Ang pinakamahalagang araw sa buhay ko, hindi ang araw na yumaman ako, kundi ang araw na natuto akong matulan at magmahal ulit. Anniversary ng pagkamatay ni Doña Avelina. Ipinasok ni Stel ang petsa, nag-click ang vault. Sa loob, wala ang blue ledger, ngunit may maliit na recorder at isang sumbilot na may nakasulat na pangalan, Lisandro K. Pinuksan ni Stel ang recorder. Mahina ang unang tunog, parang hangin. Pagkatapos, may boses ng ama niya. Kapag lumagpas sila sa linya, tawagin si Lisandro. Gagawin na natin ang patibong. Nanlamig si Oriza. Ate, kailan ni-record yan? Tinignan ni Stel ang maliit na date mark sa recorder. Lumipas ang ilang segundo bago niya nakuha ang ibig sabihin. Ang petsa ay 3 araw matapos ang di-unamang plane crash. Nabitawan ni Stel ang sobre. Parang tumigil ang tibok ng puso niya. Hindi pwede, bulong niya. Patay na si Papa noon. Ngulit ang boses sa recorder ay malinaw, mahina pero buhay. At may code phrase itong si Don Laureano lang ang gumagamit kapag may seryosong plano. Kinabukasan, dala ang sobre at recorder, pumunta sina Stel, Oriza at Kapitana Milagros sa isang address na nakasulat sa papel sa loob ng envelope. Hindi ito opisina ni Lisandro. Isa itong lumang rest house sa Tagaytay, nakapangalan pa sa namayapang ina ni Stel. Matagal nang hindi napupuntahan ni Stel ang lugar na iyon. Dati, doon sila nagbabakasyon tuwing birthday ni Doña Avelina. Gayon, nakasara ang gate, maraming dahon sa driveway at tila walang tao. Sigurado ka rito? Tanong ni Kapitana Milagros habang hawak ang flashlight. Tumanggo si Stel kahit kinakabahan. Ito ang address sa sobre. Binuksan nila ang pinto gamit ang susi na kasama sa envelope. Maalikabok ang sala. Tahimik. Ngulit sa dulo ng hallway, may ilaw na nanggagaling sa ilalim ng isang pinto. Dahan-dahang lumapit si Stel. Bawat hakbang ay parang may bumibigat sa dibdib niya. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa wheelchair na katalikod sa kanila. Payat ang balikat nito. Nakapatong ang kamay sa armrest. Sa kaliwang pulso, may suot itong lumang relo. Ang parehong relo ni Don Laureano na akala ni Stel ay kasama ng nasunog sa aksidente. Hindi makahinga si Stel. Ang lalaki sa wheelchair ay dahan-dahang lumingon. At bago pa man siya magsalita, bumagsak na ang luha ni Stel. Dahil kahit payat, kahit maputla, kahit halatang maraming pinagdaanan, kilang-kilala niya ang mga matang tumingin sa kanya. Mga matang iniyakan niya sa loob ng maraming buwan. Mga matang akala niya ay hindi na niya muling makikita. Hindi agad nakalapit si Stel sa lalaking nasa wheelchair. Para siyang batang biglang nawala sa gitna ng palengke. Nakikita niya ang daan. Naririnig niya ang mga boses, pero hindi niya alam kung saan ihahakbang ang paa. Ang buong katawan niya ay nanginginig, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa sakit, gulat, saya,
galit at pangungulila na sabay-sabay na bumuhos sa dibdib niya. Ang lalaking nakaupo sa wheelchair ay dahan-dahang itinaas ang kamay. "Stel." Mahina nitong tawag. Isang salita lang iyon, ngunit bumagsak ang buong mundo ni Stel. "Papa?" Halos hangin lang ang lumabas sa bibig niya. Tumayo si Oriza sa likod niya, natatakpan ng sariling bibig sa sobrang pagkabigla. Si Kapitana Milagros naman ay napaatras ng kalahating hakbang. Hawak pa rin ng flashlight, ngunit maging siya ay tila hindi makapaniwala sa nakikita. Si Don Laureano Almazan ay buhay. Payat siya kaysa dati. Namumutla. May mga guhit ng pagod sa mukha. Ang dati niyang matikas na tindig ay napalitan ng katawan na halatang dumaan sa matinding karamdaman at pagtatago. Ngunit ang mga mata niya, ang mga matang laging mahinoom kapag nagtuturo, laging malalim kapag nag-iisip, at laging malambot kapag nakatingin kay Stel, ay siya pa rin. Humakbang si Stel, pagkatapos ay huminto. Himbis na yakapin agad ang ama, napailing siya habang tuloy-tuloy ang luha. "Buhay ka! Buhay ka pala, Papa!" Biglang sigaw niya, hindi na mapigilan ng tinig. "Araw-araw akong namatay sa kakaiyak sa'yo. Araw-araw akong gumising na iniisip kung wala na akong ama. Tapos nandito ka lang?" Napapikit si Don Laureano, tila tinanggap ang bawat salitang tumama sa kanya. "Alam ko, at wala akong maidadahilan na makakabawas sa sakit na yon. Bakit?" Nanginginig na tanong ni Stel. "Bakit mo nagawa sa akin yun?" Bago sumagot si Don Laureano, bumukas ang kabilang pinto ng kwarto. Pumasok ang isang matandang Filipino-Chinese, maayos ang suot na kulay abo na coat, may pilatang buhok at matalimang tingin. Kasunod niya ang isang babae na nasa early 40s, nakasuot ng plain black jacket at may hawak na maliit na folder. Ipagpatawad mo ang biglaang pagbubunyag. "Ako si Lysandro Ke." Tumingin si Stel sa kanya. "Kayo ang nasa sulat ni Papa." Tumanggo siya. "Kaibigan ako ng ama mo mula pa noong nagsisimula pa lang siya sa negosyo, at ako ang tumulong sa kanyang magtago." Ang babaeng kasama niya ay lumapit ng kaunti. "Ako naman si Mireo Tan, private investigator. Ako ang nag-monitor sa galaw ni na Severina Villaflor, Gregor Mapa at Attorney Elpidio Carias." Napatitig si Stel sa kanilang lahat. Hindi alam kung sino ang unang paniniwalaan. "So lahat kayo alam na buhay siya? Lahat kayo pinanood nyo lang akong magluksa?" "Hindi lahat." Mahina ngulit malinaw na sagot ni Don Laureano. "At hindi namin gusto na umabot ng ganito katagal." Ikinuwento ni Don Laureano ang nangyari bago ang di umano'y plane crash. 2 linggo bago siya umalis papuntang Singapore, may natanggap si Mireo na impormasyon mula sa isang dating empleyado ni Gregor Mapa. May usapan daw tungkol sa pag-aayos ng biyahe, sa pagkuha ng medical records, at sa paglikha ng sitwasyong magmumukhang aksidente kapag wala na ang matanda. Noong una, akala ni Don Laureano ay pananakot lang iyon para mapilitan siyang pumirma sa ilang business transfer. Pero nang makita niya ang bank trail na may bayad sa isang maintenance staff ng private hangar, doon niya naunawaan na hindi lang pera ang habol ng mga kalaban. Buhay na rin niya ang nakataya. "Kaya hindi ka sumakay sa eroplano?" tanong ni Kapitana Milagros. Tumanggo si Lisandro. "Pinalitan namin ang ruta niya. May decoy passenger manifest. May legal complications pero kailangan namin siyang ilayo. Ang hindi namin naisasahan, totoong magkakaaksidente ang eroplanong iyon dahil sa mechanical failure na posibleng dulot ng sabotage. May mga namatay na inosente, kaya lalong naging mahirap ilabas agad si Laureano." Napaupo si Stel sa ilid ng kama, tila nawalan ng lakas. "Pero, bakit hindi mo ako kinuha? Bakit hinayaan mong manatili ako sa bahay kasama nila?" Nanginig ang kamay ni Don Laureano sa armrest ng wheelchair. "Dahil kulang ang ebidensya. Kung ilalabas kita agad, magtatago sila, maglilinis ng papeles, at habang buhay nating hindi mapapatunayan kung sino ang nasa likod nito. Akala ko kaya kitang protektahan mula sa malayo. Mali ako. Mali ka talaga." Mabilis na sagot ni Stel pero hindi na iyon sigaw. Mas masakit iyon dahil puno ng luha at pagod. "Alam ko," sabi ni Don Laureano. "Araw-araw kitang pinapanood sa reports ni Mireo.
Araw-araw kong nalalaman kung paano kanila sinasaktan at araw-araw kong kinamumuhian ng sarili ko dahil hindi ako makalabas at yakapin ka. Tahimik ang kwarto. Lumapit si Stell sa ama. Hindi pa rin niya ito yinayakap. Tinitigan niya ang mukha nitong akala niya ay sa larawan na lang niya makikita. Akala ko iniwan mo ako. Akala ko kailangan kong matutong mabuhay nang wala ka. Anak, basag ang boses ni Don Laureano. Iyon ang pinakamalaking kasalanan ko. Sa kagustuhan kong iligtas ang pamana mo, nasaktan ko ang anak na siyang tunay kong pamana. Doon tuluyang bumigay si Stell. Lumuhod siya sa harap ng wheelchair at yumakap sa ama, mahigpit, masakit, parang may hinahabol na 6 na buwan na nawala sa kanila. Galit pa rin ako sa iyo, iyak ni Stell. Hinaplos ni Don Laureano ang buhok niya. Karapatan mong magalit, pero miss na miss kita, tay. Napapipikit si Don Laureano at tumulo ang luha. Miss na miss din kita, anak. Nang kumalma si Stell, ipinakita ni Mireo ang mga ebidensyang hawak nila. May recordings ng mga tawag ni Severina kay Gregor, may kopya ng forged documents, may larawan ni Mang Nestor na nakikipagkita sa lalaking konektado sa notary office ni Attorney Elpidio. May bank transfers mula sa Shell Company patungo sa account na kontrolado ni Severina. Ngunit may kulang pa rin. Kailangan namin siyang magsalita sa mismong aktong kukunin niya ang final control, paliwanag ni Mireo. May mga dokumentong pwedeng baliktarin ng abogado. May mga signature na pwedeng palabasing misunderstanding. Pero kung siya mismo ang aamin sa intensyon, kasama ang pamimilit at pagbabanta, doon siya babagsak ng tuluyan. Dahan-dahang tumayo si Stell. Pinunas niya ang luha. So, gagamitin ninyo ako bilang pain? Napatingin si Don Laureano sa kanya. Halatang nasasaktan sa tanong. Hindi. Hindi kung ayaw mo. Matatapos natin ito sa ibang paraan. Mas mabagal galang. Tahimik si Stell. Naalala niya si Manang Belay na pinalayas, si Uriza na muntik na mawalan ng lugar dahil lang lumaban, si Tio Benicio na inatake sa puso dahil sa stress at bantay na nasa paligid niya, si Cardeno na piniling manahimik habang ginagamit ang pangalan niya, at si Severina na unti-unting tinanggal ang larawan ng ama sa sarili niyang bahay. Gagawin ko, sabi ni Stell. Anak, hindi dahil gusto kong maghiganti, kundi dahil gusto kong matapos na. Kinabukasan, bumalik si Stell sa mansyon na parang walang nangyari. Hindi niya ipinakita na nakita niya ang ama. Hindi niya ipinakita na hawak na nila ang laking bahagi ng katotohanan. Sa hapagkainan, tahimik siyang uminom ng kape habang pinagmamasdan siya ni Severina. Mas kalmado ka ngayon. Mukhang natauhan ka na. Dahan-dahang ibinaba ni Stell ang tasa. Oo, naisip ko na rin po na masyado akong lumalaban sa mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Ngumiti si Severina, maliit ngunit halatang nasiyahan. Mabuti naman, iyan ang gusto kong marinig. Kung kailangan ko na pong pumirma para maayos ang mga ari-arilan, gagawin ko na. Sa kabilang dulo ng mesa, napatingin si Cardeno kay Stell. May gulat sa mukha nito, ngunit hindi nagsalita. Si Severina naman ay hindi na itago ang saya sa mata. Very good, hiha. Sabi nito, sa wakas, natuto ka ring makinig. Mula roon, mabilis na kumilos ang plano. Nagpatawag si Severina ng meeting sa dating study room ni Don Laureano. Ang silid na muli niyang pinaayos, ngunit hindi niya alam na bago pa siya pumasok doon, ay nailagay na ni Mireo at ng NBI Financial Crimes Unit ang mga maliliit na kamera at audio recorder sa mga sulok, sa ilalim ng lamesa at maging sa likod ng bagong painting na ipinalit niya sa larawan ni Doña Avelina. Nasa lihim na silid sa likod ng built-in cabinet si Don Laureano kasama si Sandro Ke, Mireo Tan at 2 opisyal. Mahina pa ang katawan niya, ngulit pinilit niyang naroon. Kailangan niyang makita mismo ang pagbagsak ng taong sumira sa kanyang anak. Dumating si Attorney Elpidio Carillas na pawis ang noo, lingid sa kaalaman ni Severina, nakikipag-cooperate na ito sa mga otoridad matapos mahuli sa hiwanay na kasong falsification. Dumating din si Gregor Mapa, nakangiti pa, at hawak ang leather folder. Naroon si Duray, dala ang tray ng kape, at si Mang Nestor sa may pintuan. Si Cardeno ay naroon din, tahimik, parang may digmaan sa kanyang mukha. Pirma na lang ang kulang,
sabi ni Gregor habang inaayos ang papeles. Once signed, ang kontrol ng remaining trust fund, voting shares at land holdings ay mapupunta sa Temporary Management Authority. Temporary? Tanong ni Stel, nakaupo sa harap nila. Ngumiti si Severina. Hiha, huwag na tayong maglokohan. Temporary sa papel, pero permanente sa totoong buhay kung marunong ka. Napatingin si Cardeno sa ina. Ma, tinaasan siya ng kilay ni Severina. Tahimik. Huminga ng malalim si Stel. Bakit po kailangan ninyong kunin lahat? Doon tumayo si Severina, marahil dahil akala niya panalo na, hindi na niya itinago ang tunay na mukha. Ang boses niya ay hindi na malambing, hindi na paawa. Ito na ang Severinang matagal nagtago sa likod ng pabango at rosaryo. Dahil hindi ka kaya, sabi niya. Mahina ka, Stel. Lumaki kang hawak kamay ng tatay mo. Ang yaman na yan, mabubulok lang sa kamay mo. Pamana po yan sa akin ni Papa. Tumawa si Severina, matinis at mampagmata. Wala ang tatay mong palpal. Ako na ang masusunod sa pera mo. Parang tumigil ang hangin sa silid. Napatayo si Cardeno. Ma, tama na. Anong tama na? Sigaw ni Severina. Dahil sa babaeng yan, ilang taon tayong naghintay. Ilang taon akong nagkunwaring gusto ko siya para lang makapasok sa pamilyang ito. Ngayong nahawak na natin ang lahat, saka kaaatras. Tumitig si Stel kay Cardeno. Nakita niyang namutla ito. Ngayon lang nito narinig ng direkta ang lalim ng kasakiman ng sariling ina. Ngayon lang nito naintindihan na hindi ito simpleng utang, hindi simpleng pansamantalang pag-aayos, kundi matagal ng planong pag-aagaw. Dahan-dahang kinuha ni Stel ang ballpen, tinignan niya ang dokumento. Pagkatapos, imbes na pumirma, natawa siyang ng mahina. Nanlisik ang mata ni Severina. Bakit ka tumatawa? Tumingala si Stel. Wala nang takot sa mukha niya. Kasi ngayon ka lang po napatunayan na tama si Papa. Anong sinasabi mo? Sa sandaling iyon, bumukas ang lihim na pinto sa likod ng kabinet. Unang lumabas si Lysandro Ke, kasunod si Mireio Tan, pagkatapos 2 opisyal ng NBI, at sa huli, dahan-dahang itinulak palabas ang wheelchair ni Don Laureano Almazan. Napaatras si Gregor. Nabitawan ng Doray ang tray. Napasigaw si Severina na parang nakakita ng multo. Si Cardeno naman ay napatunganga, hindi makapagsalita. Si Don Laureano ay tumingin ng direkta kay Severina. Mahina ang katawan niya, ngulit buo ang boses. Nahulog ka sa patibong namin. Hindi. Nanginginig si Severina. Hindi. Patay ka na. Ganyan ang akala mo. At dahil doon, naging kampante ka. Igad na ipinakita ni Mireio ang mga dokumento. Severina Villaflor, hawak namin ang recorded confession ninyo, bank transfer records, forged documents, at testimonya ng mga kasabwat ninyo. Kasabwat? Sigaw ni Severina, wala akong kasabwat. Lumapit si Attorney Elpidio, namumutla. Ma'am Severina, sinabi ko na sa kanila ang lahat. Lumingon si Severina sa kanya, nanlilisik ang mata. Traidor! Si Gregor naman ay biglang tumakbo papunta sa pinto, ngulit paglabas niya sa hallway ay sinalubong siya ni Kapitana Milagros kasama ang mga pulis. Saan ka pupunta, Gregor? Matapang na sabi ng kapitana, hindi ito seminar ng scam na pwede mong takbuhan pagkatapos mangolekta. Pinusasan si Gregor habang nagwawala ito. Si Mang Nestor naman ay agad na sumuko, nanginginig at paulit-ulit na sinasabing inutusan lang siya. Si Doray naman ay umiiyak sa gilid, sinasabing handa siyang magtestigo kapalit ng proteksyon. Si Severina ang huling nilapitan ng mga pulis. Nagwala siya, pumalag at itinuro si Stel. Wala kang utang na loob, pinatira kita sa sarili mong bahay, inalagaan kita. Tumayo si Stel, dahan-dahang lumapit sa biyanahan. Hindi ninyo ako inalagaan, hinintay ninyo akong humina para nakawan. Hindi ka mananalo. Banta ni Severina habang ikinakabit ang posa sa pulso niya. Kahit buhay ang ama mo, sira na ang pamilya mo. Napatingin si Stel kay Cardeno. Nakayuko ito, luhaan, wasak ang mukha sa hiya. Siguro, mahinang sagot ni Stel. Pero mas mabuti nang masira ang peking pamilya kaysa manatili sa bahay na puro kasinungalingan. Habang inilalabas si Severina, patuloy itong sumisigaw.
Ngunit sa bawat hakbang niya palayo, parang unti-unting bumabalik ang hangin sa bahay. Ang study room na ilang buwang naging simbolo ng pang-aagaw ay naging lugar ng pagbubunyag. Nang makaalis ang mga pulis, naiwan si Nestel, Don Laureano, Cardeno, Oriza, Lisandro at Mireo sa silid. Lumapit si Cardeno kay Stel, nangingining. "Stel, hindi ko alam na ganito kalala." Tumingin siya dito, pagod na pagod. "Pero alam mong mali." Hindi siya nakasagot. "Pumirma ka, Cardeno. Nanahinip ka. Hinayaan mong isipin kung ako ang problema dahil nagdadalamhati ako." Tumulo ang luha ni Cardeno. "Patawarin mo ako." Hindi sumigaw si Stel. Hindi rin siya lumapit. "Hindi ko pa kaya," sabi niya, "at hindi ko alam kung darating ang araw na kaya ko." Maya-maya, dinala muna si Cardeno sa presinto para magbigay ng pahayag. Hindi siya pinosas, ngunit ang pag-alis niya ay parang pag-aamin na rin na may bahagi siyang ginampanan sa pagkawasak ng kanilang pagsasama. Nang silang mag-ama na lang ang naiwan sa study room, lumapit si Don Laureano kay Stel. Itinaas niya ang kamay, ngunit hindi agad hinawakan ng anak. "Anak, natapos na." Tumingin si Stel sa paligid, sa mga kamera, sa mga papeles, sa kwartong minsang puno ng alaala ng ama at naging entablado ng kasakiman. "Hindi patay," sabi ni Stel. "Nahuli sila, pero hindi pa tapos ang sakit." Tumanggo si Don Laureano. "Alam ko. Gusto kong matutunan ng negosyo mula sa simula, hindi bilang tagapagmana na binabantayan, kundi bilang taong marunong tumayo kahit wala kang hawak sa kamay ko." May lungkot at pagmamalaki sa mata ni Don Laureano. "Tutulungan kita. Tulungan mo rin akong ibalik sinaman ng Bilay at ang mga taong pinalayas nila. At gusto kong gamitin ang bahagi ng lupa para sa foundation, para sa mga kasambahay, manggagawa, at babaeng inabuso ng sariling pamilya." Napasimiti si Oriza sa gilid, iiyak din. "Ate, kasama ako dyan." Tumingin si Stel sa kanya. "Ikaw ang unang kukunin kong operations assistant." "Assistant lang?" Biro Oriza habang nagpupunas ng luha. "Akala ko direktor agad." Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi, napangiti si Stel. Maliit lang, pero totoo. Sa labas, dahan-dahang sumikat ang umaga. Ang mansyon ng Almazan ay hindi na katulad ng dati. Marami ang kailangang ayusin. Maraming sugat ang kailangang hilumin. Maraming relasyon ang kailangang harapin. Ngunit sa araw na iyon, hindi na ito bahay na unti-unting inaagaw. Ito ay bahay na muling binabawi. Lumipas ang mga araw matapos ang gabing hinuli si Severina, ngunit hindi agad naging magaan ang lahat para kay Stel. Totoong nabawi nila ang mansyon, totoong nailabas na ang mga ebidensya, totoong buhay ang kanyang ama at nasa tabi niya muli. Pero ang isang bahay na matagal nang pinuno lang takot, lihim at pagtataksil ay hindi basta nalilinis sa isang umaga lamang. Sa unang linggo matapos ang operasyon, halos araw-araw may pumupuntang imbestigador sa mansyon. May kumukuha ng pahayag, may nagsisil ng mga dokumento, may nagkokonpiska ng laptop, folders at hard drives na ginamit ni Gregor Mapa at Attorney Elpidio Carillas. Ang dating study room ni Don Laureano ay pansamantalang naging lugar ng ebidensya. May mga yellow tape sa ilang drawer, may kahon na may label. May listahan ng mga papeles na kailangang ipasa sa korte. Si Severina Villaflor ay nakulong habang nakabinding ang kaso. Sa unang araw, ipinipilit pa rin niyang siya ang biktima. Sinabi niya sa mga pulis na niloko siya, na pinilit lang siya ni Gregor, na nagkamali lang siya ng tiwala sa abogado. Ngunit nang lumabas ang recordings kung saan malinaw niyang inamin ang planong agawin ng kontrol ng mana ni Stel, unti-unting tumahimik ang mga taong dati ay handang maniwala sa kanya. Si Gregor Mapa naman ay natuklasang sangkot sa iba pang investment scam. Ang mga dating kliyente nitong natakot magsalita noon ay isa-isang lumapit nang mabalitaan nilang nahuli siya.
Si Attorney Elpidio Carillas naman ay nasuspende habang iniimbestigahan ng mga peking notaryo at forged documents. Hindi man siya pinosas noong gabi ng patibong dahil nag-cooperate siya, hindi rin siya nakaligtas sa kahihiyan at pananagutan. Si Doray at Mang Nestor ay naging testigo. Hindi sila ginawang bayani, hindi rin sila agad pinatawad ng lahat. Ngunit sa kanilang salaysay, mas nabuo ang kwento kung paano minaniobra ni Severina ang bawat galaw sa mansyon, kung paano niya ipinatanggal ang mga taong tapat kay Don Laureano, kung paano niya binantayan si Stel, at kung paano niya ginamit ang lungkot ng isang anak para mapahina ito. Sa loob ng bahay, dahan-dahang binalikan ni Stel ang bawat silid. Una ay ipinabalik niya ang mga larawan ni Don Laureano at Doña Avelina sa hallway. Pinunasan niya mismo ang frame ng litrato ng ina habang nasa tabi niya si Oriza. Parang bumalik ang hininga ng bahay, Sabi ni Orisa habang nakatingin sa larawan. Tumanggo si Stel. Matagal din siyang sinakal. Ipinatawag din niya si Manang Belay. Nang dimating ang matanda sa mansyon, dala ang maliit na bag at halos hindi makatingin sa kanya, mabilis itong sinalubong ni Stel. Manang, sabi ni Stel, agad yumakap. Katawarin niyo po ako. Umiyak si Manang Belay. Alaga, wala kang kasalanan. Alam kong nilaban mo ako sa paraan na kaya mo noon. Hindi sapat yun. Ngayon sapat na, sagot ng matanda. Dahil nandito ka pa at hindi ka natakot. Ibinalik ni Stel hindi lamang si Manang Belay, kundi pati ang ilang tauhang pinalayas o napilitang umalis dahil sa pagmamalupit ni Severina. Si Mang Tasyo ay muling nag-alaga ng hardin. Si Aling Claring bumalik sa kusina, dala ang dating ingay at init ng bahay. Ngunit ngayon, hindi na sila bumalik bilang mga taong madaling palitan. Naglatag si Stel ng bagong kontrata, tamang benepisyo, paid leave, at malinaw na proteksyon laban sa pang-aabuso. Hindi na mauulit ang nangyari dito, sabi niya sa mga tauhan habang nakatayo sa veranda. Hindi na magiging normal sa bahay na ito ang manahimik kapag may inaapi. Kasabay ng pag-aayos sa bahay, nagsimula rin ang pinakamabigat na bahagi ng pagbangon ni Stel, ang pagharap kay Cardeno. Hindi siya ikinulong. Pinatunayan ng imbestigasyon na hindi siya kasama sa planong pananakit kay Don Laureano at hindi siya bahagi ng pangunahing sabuatan ni Severina at Gregor. Ngunit pinatunayan din na pumirma siya sa ilang dokumentong ginamit para limitahan ang kontrol ni Stel sa sariling ari-arian. Hindi krimen kasing bigat ng ginawa ng ina niya, ngunit sapat yon para tuluyang mabasag ang tiwala. Isang hapon, nagkita sila sa lumang gazebo sa hardin. Dati, doon sila umiinom ng kape noong bagong kasal pa sila. Ngayon, magkalayo silang nakauto, parang dalawang taong matagal nang hindi magkakilala. Hindi ako pupunta rito para pilitin kang patawarin ako, sabi ni Cardeno. Payat na ang mukha niya, walang dating ayos at yabang. Gusto ko lang sabihin ng harapan na kasalanan ko rin. Tahimik si Stel. Maraming beses kong sinabing naiipit lang ako, pero ang totoo, pinili kong maipit dahil mas madali iyon kaysa lumaban. Natakot ako kay Mama, natakot ako sa utang namin, natakot akong bumagsak, pero hindi ako natakot na masaktan ka. Iyon ang hindi ko mapapatawad sa sarili ko. Tumingin si Stel sa malayo, sa akasya kung saan madalas magbasa ang ama niya noon. Mahal mo ba talaga ako, Cardeno? Tanong niya. Matagal bago siya sumagot. Oo, pero hindi sapat ang pagmamahal ko dahil mahina ang paninindigan ko. Doon tumulo ang luha ni Stel. Hindi na ito luha ng babaeng humahabol. Luha ito ng taong naglilibing ng isang pangarap. Mahal din kita noon, kaya ang sakit tanggapin na habang pinipilit kong buuin ang pamilya natin, ikaw pala mismo ang isa sa mga bitak. Napayuko si Cardeno. Aalis ako. May tumanggap sa akin sa isang housing project sa Samar. Ordinaryong trabaho lang, walang apelyido, walang koneksyon. Siguro doon ko sisimulang bayaran ng mga kasalanang hindi kayang bayaran ng pera. Hindi agad nagsalita si Stel. Kapatapos ay marahan siyang tumanggo. Mag-iingat ka. Stel, tumingin siya rito. May pag-asa ba tayong balang araw? Mahabang katahimikan ang pumagitan sa kanila. Sa huli, ngumiti si Stel ng malungkot. May mga taong pinapatawad natin pero hindi na natin pinapapasok ulit sa parehong lugar sa buhay natin.
Naunawaan ni Cardeno. Wala na siyang hiniling pa. Tumayo siya, tumingin ng huling beses sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan at umalis ng tahimik. Lumipas ang 2 taon. Sa loob ng 2 taon, naging ibang babae si Maristela Almazan. Hindi siya biglang naging matapang sa isang gabi. Maraming umagang nanginginig pa rin bago humarap sa board meeting. Maraming gabing natutulala pa rin siya kapag naririnig ang pangalan ni Severina sa balita tungkol sa paglilitis. Maraming beses na kailangan niyang basahin ng paulit-ulit ang financial reports dahil hindi niya ubang akalain na kaya niyang mag-isa. Baerod-erod, araw-araw siya'y natuto. Sinimulan niya sa pinakamababang antas ng Almazan Holdings. Nakipag-usap siya sa warehouse staff, sumama sa delivery routes, nakinig sa reklamo ng mga magsasaka tungkol sa mabagal na bayad. Umupo sa accounting department kasama si Tio Benicio na unti-unting gumaling at naging mahigpit na guro niya. Hindi pwedeng awa lang ang puhunan mo sa negosyo. Kailangan mong maintindihan ng numero para hindi ka lokohin ng taong magaling umarte. Nakakapagod palang maging matalino, bilo ni Stel. Mas nakakapagod maging naloko, sagot ng matanda. Si Don Loriano naman ay nanatili sa tabi niya bilang mentor. Hindi na ito kasing lakas noon. Madalas nakaupo sa wheelchair, minsan ay hirap huminga kapag napapagod. Ngunit bawat gabi, pinag-uusapan nilang mag-ama ang mga desisyon ni Stel. "Tay," sabi niya minsan habang nasa veranda sila, "natatakot pa rin ako." Tumingin si Don Loriano sa kanya. "Mabuti." Nagulat siya. "Mabuti?" Ang taong hindi natatakot, madalas pabaya. Ang taong natatakot pero kumikilos pa rin, iyon ang matapang. Sa panahong iyon, isinilang ang Loriano Safe Haven Foundation. Hindi ito simpleng charity na may photo ops at ribbon cutting. Ginawa itong legal support center, temporary shelter, training hub at counseling program para sa mga kasambahay, manggagawa, ulila at kababaihang inabuso ng sariling pamilya o amo. Si Oraiza ang naging director ng community programs, hindi na assistant lamang dahil pinatunayan niyang may tapang at talino siyang mamuno. Si Dr. Sabino ang namahala sa medical missions. Si Kapitana Milagros ang tumulong sa barangay outreach at protection network. Si Manang Bilay ang naging tagapayo para sa welfare ng mga kasambahay dahil ayon kay Stel, walang mas makakaintindi sa kanila kundi ang taong buong buhay na naglingkod ng may dignidad. 1 taon matapos mahatulan si Severina ng pagkakulong sa mga kasong fraud, coercion, falsification at conspiracy, tuluyang natapos ang pinakamalaking proyekto ng foundation, ang Loriano Home for Women and Workers. Itinayo ito sa lupang muntik ng maagaw ni Severina. Sa araw ng pagbubukas, maliwanag ang langit. May mga puting tolda sa damawan, may mga batang naglalaro sa gilid. May mga dating kasambahay ni Dumalo suot ang pinakamaganda nilang damit. Naroon si Tio Benicio hawak ang tungkod. Naroon si Kapitana Milagros abala sa pag-aayos ng pila. Naroon si Dr. Sabino tahimik na nakangiti habang kausap ang medical volunteers. Naroon si Oraiza, dala ang folder at walkie-talkie, seryoso na parang general ng buong programa. Dumating din si Cardeno. Hindi siya lumapit agad. Nakatayo lang siya sa likod. Simple ang suot, mas maitim ang balat dahil sa trabaho sa construction sites. Nang magtama ang tingin nila ni Stel, yumuko siya bilang pagbate. Tumanggo rin si Stel. Wala nang galit sa dibdib niya. May bakas pa rin ng sakit, ngunit hindi na ito sugat na dumudugo. Pilat na lamang. Paalala, ngunit hindi na kulungan. Sa gitna ng seremonya, lumapit si Don Loriano kay Stel. Nakaupo siya sa wheelchair, may kumot sa tuhod, ngunit maayos ang suot na barong. Iniabot niya sa anak ang lumang relo niya. "Tay," sabi ni Stel, "sa inyo po ito." "Hindi na," mahinang sagot niya. "Matagal ko nang gusto itong ibigay sa'yo." Hinawakan ni Stel ang relo. Iyon ang relo na nakita niya sa rest house noong gabing nalaman niyang buhay pa ang ata. "Ang akala ko noon ang pinakamahalagang maiiwan ko sa iyo ay lupa, shares at kumpanya. Mali pala ako. Ang pinakamahalagang pamana ay ang lakas na hindi maging katulad ng mga taong nanakit sa iyo." Napuno ng luha ang mata ni Stel. "Tay,
Patawarin mo ko sa lahat ng araw na hinayaan kitang lumaban ng mag-isa. Lumuhod si Stel sa harap ng wheelchair, gaya ng unang gabi sa Tagaytay. Ngunit ngayon, hindi na siya wasak. Buo na siya, kahit may lamat. Napatawad na kita, Tay. Hindi dahil hindi masakit, kundi dahil mas mahal kita kaysa sa sakit. Hinawakan ni Don Laureano ang pingsi ng anak. Handa ka na, Stel? Hindi pa rin minsan. Pero tumatayo pa rin. Ngumiti siya habang umiiyak. Iyon ang natutunan ko sa'yo. Makalipas ang ilang buwan, tahimik na pumanaw si Don Laureano sa sariling kwarto. Hindi sa gitna ng patibong, hindi sa likod ng peking kamatayan, kundi sa kapayapaang matagal niyang pinagdarasal. Nasa tabi niya si Stel, hawak ang kamay niya. Naroon si Oraiza, Manang Belay, Tio Benicio, at ang ilang taong tunay na naging pamilya nila. Bago siya tuluyang pumikit, sinabi niya ang huling salitang matagal nang gustong marinig ni Stel. Anak, proud ako sa'yo. Hindi naging madali ang pagluluksa sa ikalawang pagkawala ng ata, ngunit ngayon walang kasinungalingan. Walang lihim, walang taong umaagaw sa karapatan niyang umiyak. Inilibing si Don Laureano sa tabi ni Doña Avelina sa ilalim ng punong sampagita na muling pinatubo ni Mang Tasyo. Isang taon matapos ang tunay na pagpapaalam ng ata, muling tumayo si Stel sa harap ng Laureano Home. Mas malaki na ang programa, mas marami na ang natutulungan. Sa loob ng maliit na museum room ng foundation, may salamin na kahon kung saan nakalagay ang Blue Ledger, ang lumang sulat ni Don Laureano, at ang larawan ng study room noong gabing nahuli si Severina. Hindi iyon inilagay doon para sariwain ng galit. Inilagay iyon bilang taalala. Sa araw na iyon, nagbigay ng maikling talumpati si Stel sa harap ng mga babae, manggagawa, bata at pamilya na nakahanap ng bagong simula sa tulong ng foundation. May mga pamanang nakasulat sa papel, may mga pamanang nakatago sa bangko, may mga pamanang sinusubukang nakawin ng mga taong sakim, pero may isang pamanang hindi kayang agawin ng ninuman. Ang tapang na bumangon, ang dangal na hindi ibenta, at ang pagmamahal na ipinagpapatuloy natin sa kabutihan. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya si Oraiza na umiiyak habang pumapalakpak. Nakita niya si Manang Belay na nakangiti, hawak ang rosaryo. Nakita niya si Tio Benicio na tahimik na tumanggo. Sa malayo, nakita rin niya si Cardeno na dumalo bilang volunteer architect para sa bagong housing wing ng foundation. Hindi na sila bumalik sa dati, ngunit pareho silang naging mas mabuting tao mula sa durog na nanaiwan ng nakaraan. Pagkatapos ng programa, pumasok si Stel sa museum room. Mag-isa niyang tinignan ang Blue Ledger sa loob ng salamin. Dati, simbolo iyon ng takot. Ngayon, simbolo na iyon ng katotohanang lumaya. Dahan-dahan niyang ipinatong ang lumang relo ng ama sa ibabaw ng salamin, katabi ng maliit na plaka na may pangalan ni Don Laureano Almazan. "Natupad ko po, Tay," bulong niya. "Hindi ko pinabayaan ang pamana ninyo." Sa labas, narinig niya ang tawanan ng mga batang naglalaro sa hardin. May bagong tanim na sampagita sa gilid ng daan. May mga babaeng dating takot umuwi sa sariling bahay na ngayon ay natutunang mangarap